Lacto-Papi, ang ilim nun nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto-Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto-Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto-Papi kitang tanan. Mag-Lacto-Papi. Lacto-Papi, ilim nun alang sa tanan. Lacto-Papi, palit na. Lacto-Papi, ilim nung nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto-Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O dini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto-Papi, makoy na. Lacto-Papi, kanunaya. Lacto-Papi, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto-Papi, nakailim nung para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto-Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto-Papi, hindi ka nunaya. Lacto-Papi, taluwas. Sige na. Lacto-Papi, kang happy. Mag-Lacto-Papi, papi, mag-Lacto-Papi, papi. Mag-Lacto-Papi. Mag-Lacto-Papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Pafi adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Papi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Papi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Papi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Papi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Papi Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Papi and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan.
Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Pantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Alas 8:04 na sa Kabuntagon. Kagalaan, welcome sa lain na sab nga episode o edition ining aton tulumanon Newsline. Dini sa Pantay Radio nga inyuhang ma-access pinagi sa Facebook Live. Type lang ang Pantay Radio Cebu. Ug ingon man sab sa YouTube. So duhani ka mga social media platforms na nagsibyan niini. Plus nga doon napatay radio station nga nag-hook up sa atong tulumanon kana mao ang 94.9 Radyo Natin FM sa Balamban, Cebu. Maayong adlaw sa tanan. Kumusta ka mo, no? Kinautuntang naa mo sa kapaskog sa lawas o nga makasugakod lang gihapon mo nining krisis sa ekonomiya nga gisagubang dili lang nato dinhi sa Kabisayan, dili lang sa tibok Pilipinas, dili lang sa Southeast Asia, kundi lukop kalibutan worldwide nga krisis sa ekonomiya ang atong gisagubang. Unahon ako gisgot sa atong panag-uban karong buntaga, Mayo 5. Kining may tungod sa nahitabo kagahapon dito sa ubos nga Baybalaoranan sa Kongreso. Ang gibuhat sa mga sakop sa House Justice Committee sa pagtibawas nila sa trabaho sa pagtuki sa impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte, maong ilang gibutuhan nga dunay probable cause. Kunya, unanimous ang ilang buto mga higala sa tanang nanambo nga 55 kasakop sa House Justice Committee. 55 sab ang mibutar nga angay nang ipadangat to sa plenary. Sa kinatibuk-an nga Kongreso o kinatibuk-ang ubos nga Baybalaoranan ang articles of impeachment. Aron kinina ang plenary, kining 318 ka mga congressman maunay mubutar o baka dili mubutar nga i-transmit sa Senado ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Una nga gibanabana nga nining mosunod nga mga semana, ma-transmit na nga to sa Senado ang maong mga articles of impeachment. Unya husayo na kining mga kasuhan ni VP Sara ug mapamatud-an na unya kon sad-an ba siya o inosente, makonbikto ba siya o ma-acquitted nining kasuha. Inoon, numbers game lagi ni. Akong balik ko numbers game ni dito sa Senado kay kinahanglan mag 2/3 o duha sa tulo ka bahin. Sa ato pa kay 24 may sakop sa Senado, kinahanglag 11 menos 16 ka mga senador o senator judges ang mubutar to convict the accused. Nga mao ang atong Vice Presidente. Pag humadyog butar sa 55, katong unanimous vote, mingon si Justice Committee Chairperson Jervil Jinky Luistro nga, and I quote, "Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended," unquote. Puti pasabot nga sa ilanang gibutuhan napamanginay committee report nga doon na lagi ilahang nakaplagan nga probable cause against VP Sara mo nang kinahanglang i-transmit nga to sa Senado. Kanang
kanang pagkakaplag o pag-ingon nga dunay probable cause, dili po na conclusive mga higala nga guilty na ang Vice Presidente. Kaya dili man sila mo ay mo hukom ni ana. Wa man na ibutang sa batakang balaod nga ang Kongreso mo ay hukom, kundili ang Senado sitting as an impeachment court or an impeachment tribunal. So mo na i-update mga higala o katong mga wa pa masayod o unsa. Ang komitiba mitapos na sa ilahang trabaho diha sa Committee on Justice, humani ining itabua. Kining maong report nag-consolidate sa duha ka mga verified complaints sa impeachment. Usa katong gi-file ni Father Joel Sabalya ug ang lain mao ang laing impeachment complaint sa ngadto gihapon o batok gihapon ni VP Sara Duterte, i-file ni Attorney Nathaniel Cabrera. Nya dinhi gihisgutan gihapon ang mga grounds unsay mga sukaranan nganong ilahang gi pa-impeach ang Vice Presidente. Kini naglakip sa mga kalapasan sama sa culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes o betrayal of public trust. Ang kampo sa mga Duterte sa laing bahin, bisan pa sa gisubli-subli na nga pag-imbitar nga tambong lagi diri aron makapanubag mo, wa gid sila mo tambong. They refused to attend the hearings. O kini nagpasabot nga wa gyud nila pa mapanghimakak opisyalmente ang mga pasangil. Ang defense team ni VP Sara nga naglangkob sa 16 ka mga abogado nag-press con lang. Wa sila mutambong, wa sila mga tarungan, wa sila manghimakak dito sa Justice Committee. Apan nanawag sila sa mga sakop sa media ug nagpa-interview. Ingon man ni-file sila petisyon ngadto sa Korte Suprema aron nga babagan kining impeachment process. Apan hinuon, samtang ingon silang ilang babagan ang impeachment process, ningon sila nga kundi gid sila kababag niini moabot gini sa Senado, andam silang moatubang. So munay update kay galaan sa impeachment. Muagi pa ni og plenary vote nya karon sa social media daghan ang nag-ingon nga dili makakuha og 1/3. Dunay sa ako nag-iingon dunay total nga 318 ka mga kongresista. Unya ang 1/3 o ikatulo ka bahin sa 318 sayon kaayo tinambanon lang nato wa mo'y computer diha. 300 ang 1/3 o sa gatos. Unya katong 18 ang 1/3 unom. Sa ato pa usa ka gatos ug unom o 106 ka mga kongresista ang gikinahanglan nga mubutar nga ipadangat ni ngadto sa Senado ang articles of impeachment. Sa pangutana makakuha ba? Kita tingali murag mag-expect nga makakuha dayon kay nganong di man makakuha nga daghan man ang mga aliado ni Presidente BBM. Daghan ang mga kaalyado sa administrasyong Marcos diha sa ubos nga Baybalauranan. So, posibleng mukapin pagani sa 106 ang mubutar pabor sa pag-transmit nining articles of impeachment dito sa Senado. Apan sa laing bahin, doon na sa mga reports, ambot, mga fake news ba ning uban o authentic, tinuod ba ni nga mga balita. Nga nagkadaghan na ron ang mga congressman nga dili gusto nga ma-i-appeal sa lista sa mga ni-endorse o sa mga nibutar nga i-transmit ngadto sa Senado. Kini tungod kay mahadlok sila. So, gikatahong mahadlok sila nga kung ma-presidente si Vice President Sara Duterte, dili siya ma-impeach. Musamot siya kasikat. Musamot siya og kapopular.
lisod siyang pildihon o niya sa presidential election sa 2028, tingali niyag panimaslan sila. O kaha ang mga Duterte diehard supporters, kini mga DDS, sa nagkalain-laing lugar, apil na sa mga distrito nining maong mga congressman. Or for that matter, ang mga party list congressmen nga pagapilion nationwide. Kaya nationwide may constituency niining mga party list congressmen. Ang mga DDS na nagkalain-laing dapit sa Pilipinas, tingali niyag dili mo butar nila kay markado na sila nga kontra sa mga Duterte. So muna, no? Dunay kahadlok nga tingali og panimaslan sa mga Duterte kana kon makadaog o dili siya ma-impeach. Sa ato pa makadagan pa si BP Sara. Niingon naman siya nga mudagan siya pagka-presidente. Deklarar naman siya sayo. So, tingaling nabalaka ang daghang mga congressman. Unsa ni sila kadaghan ang nabalaka, kana mo'y wata kay bao. Basin og jutay ra niyo, nag-iingon lang daghan. Nabalaka ang mga congressman nga tingalig panimaslan. Apan, kung ikay congressman, kinsa may imong kahadlukan karon nga manimaos nimo? Ang kampo ba sa mga Duterte nga unya pa sa 2028 posibleng mahimong makakupot sa gahom sa Malacañang? O ang kampo ba ni BBM nga karon mao nay nagkupot sa renda sa gobyerno? Kaya ay kung ingna nga magmika lang sad ning administrasyon ni BBM nga kung murag dapig ka dito sa mga Duterte unya dili lang sad manimaos ang BBM administration. So, dili makasina. Buti pasabot, ako dili ko masina sa kahimtang sa mga congressman ron. Kabantay mo. Bisan din sa Sugbo, mga higala ni Amay, pila man 11 maning congressman na to. Party list o kaning mga district representatives. Hilom kayo. Muna gitawag ko, hilom pastirana. Hilom sila, kay dili sila gustong mabasahan kung hain sila at this point in time. Hain sila mudapig. DDS ba sila o administrasyon? Newsline. Kay kung pananglitan mo, paklaro sila nga tuwa sa mga Duterte nga kontra ni Presidente BBM. Markado na sad sila nining administrasyon na karon. Kunya markado unsa man. Wa nay mga kuan. Wa nay project. Kunya wa nay project, wa nay SOP. Kunya inig eleksyon, butangag kontra sa administrasyon. Kunya mo'y gastuhan. We must remember nga ang naa sa puder, naa sa gahom karon, mao si Presidente Bongbong Marcos Jr., si BBM. Unya kana si VP Sara, umaabot pa lang, if ever, nga dili siya ma-impeach, dili siya ma-perpetually disqualified from holding public office, tungod nining impeachment nga gisang at bato kaniya. Ma-acquitted siya, samot siya kapopular, then makadagan siya, mudaog, makana. Siya na pod ang powerful ni anang higayuna. Mo nang gasigig timbang-timbang, sigig paniid ang mga congressman, and I think even the senators. Kasigi sila timbang-timbang asa magita ini mo lugar kay tingalig mahimutang tas apiki o ang atong political career. Ang politikanhon nga ambisyon ug kaugmaon ining mga tawhana nahimutang sa peligro. Hanging in the balance. Mo na nga ug mahimo hupo-hupo lang sa ron. Pero kana mo na huna-huna kay galaan sa mga tao nga ang ilarang kaugalingong ilalang kaugalingon nga political interest ang gipalabi.
wa nila palabiha ang kaayuhan sa mga Pilipinon. Kaya kung kaayuhan sa katawhan mo ilang palabihon, bahala na lang mapilding makadaog sa eleksyon. Bahala na lang og mudako ba o mapapas ba ang ilang mga ambisyon sa politika. Basta ipatigbabaw niya kung sa magi matarong. Og ang matarong, magsulti gid unta nila nga adto butar sa kinsay masalaypon. Dili sa unsay diktar sa inyong grupo sa politika. Buti pasabot, kung tinuod nga, kung nagtuo ka, na tinuod yun nga nakasa si VP Sara, then butar ka nga i-transmit. Kung congressman ka, butar ka nga i-transmit dito sa Senado. Unya kung senador ka, mubutar ka to convict VP Sara. Kay nagtuo man ka nga makasasa siya. Pero kung nagtuo ka nga wa gyud sa gibutang-butangan lang si VP Sara, unya congressman ka, dili ka mubutar nga i-transmit na ngadto sa Senado. Kay inosente man kaha sa imong pagtuo, wa maghaysa ning gikiha. Unya og senador sad ka, unya sa imong kasing-kasing, sa imong konsyensya, nagtuo ka nga inosente ni, apan biktima lang ni sa pagpanggukod politikanon sa iyang mga kaatbang, mubutar ka to acquit. Dili ka mubutar to convict. Mao gina. Pero og ang party lines na gani, ang intereses na gani sa individual nga mga politiko ug intereses sa politikanong partido mo na imong palabihon, bahala na ng kaayuhan sa mga tao, bahala na ang unsay matarong. Makaingon kong dili ka tarong nga pagkatao, dili ka maayong tao. Kung mubalik na sad ko sa giingon ni sa Batanong Mayor Vico Soto, mayor sa Pasig, pag umangko ni Tito Soto, anak ni Vic, batanon pa kayo apan mo'y nagpildi ni Sara Diskaya sa eleksyon nito. Bisan pag unsa ka bilyonarya si Sara Diskaya, gipildi ni Vico Soto. Ningon siya, dili igo, kung magpolitiko ka, dili igo nga bright. Kinalang maayo sa kang tao. Mubadayon ang atong tulumanon humani ining mga mahinungdanong pahinomdom. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing.
Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Newsline. Padayon to sa tuntuluman ng Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Bago lang na itong gisaulog ang Labor Day, mga 4 kaadlaw lang milabay ni atong Mayo 1. Unya, daghan ang yango sa mga mamumuo kay galaan. Usana niini ang across the board nga usbaw sa minimum wage nga dako-dako ra ba 1,200 pesos. 1,200 pesos nga umento sa minimum nga suhulan. Pila man ray minimum diri sa Cebu, mga 600. Umintuhan nag 1,200 sa ato pa mo 2,000 na ang adlaw. Nindot untang paminawon, pero dugtong nining maong hilisgutan nadani ko nga ipaambitan ninyo ning editorial sa pamantalaan o sa ka-national broadsheet nga The Philippine Star. Ug mao ni ang iyang editorial. Labor Day is marked today as the International Monetary Fund, IMF, is warning of a possible global recession due to the Middle East crisis. Ang International Monetary Fund mga higala nagpasidaan nga lukop kalibutan dunay recession. Kanang recession mo na grabe nagyog kayo nga krisis o kalisod sa katawhan sa tibuok kalibutan. In the most vulnerable countries, including the Philippines, which are heavily dependent on imported crude oil and petroleum products, economists are warning of stagflation. Ang mga ekonomista nagpasidaan yung kuno nga peligro yung kayo ning atong kahimtang ron. Dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Apan ang Pilipinas, usaman ka nasod nga niya pa sa third world. Wa man ta may sakop sa mga nasod nga kwartahan o sapian, kita mo ay mas grabe ang pagantos. The impact of the crisis is felt by employers and workers alike. Kini mo importante kay mga higala. Ang daotang epekto sa krisis, kining gubat dito sa Middle East, ang daotang epekto sa ekonomiya, giantos dili lang nato nga mga mamumuo, kundi hasta sa mga negosyante, hasta sa mga employers. And I'm referring to the legitimate businessmen. Kanang kanegosyo lang tinarong ba?
Ganansya lang nga tinarong, legitimate nga pamaagi sa negosyo, wa manglubag, wa mangurakot. Galisod sana sila. Tingali ang uban ron, moingon tingali nga maipay ng urakot tada, kay di tata maglisod. Pero, mao ni, ang editorial mi padayon, the impact of the crisis is felt by employers and workers alike. So kung naglisod ta, nga mga empleyado, kay gamay raman atong sweldo sa kumpanya, kunya mahal ng pliti, mahal ng ubang palaliton, ayaw kalimti nga kanang imong gitrabuhuan, galisod sa na. Naglisod sa na siya, tungod kay mahal ang krudo, mahal gasolina, o niya, ang pagtransport sa mga produkto sa inyong kumpanya, mudako naman ang overhead expense. Pananglitan karinderiya. Pero karinderiya, dili man daghan og empleyado. Pero dagko nga karinderiya, ang itlog gani nga kaniadto sa wa panggubat sa Middle East. Tag-8, tag-9 ang buo karon, nanay na maligyag tag-13. 13 ang usa ka buok itlog kanang table egg. So ni uminto og 4 ngadto sa 5 pesos ang presyo sa itlog mga higala. Ngayong kapila raman ng 5. Dili man ka mamalit lang og usa ka itlog. Ang usa ka tray sa itlog 30 na ka buok. So kaniadto kung pila imong palit sa usa ka tray sa itlog, madugangan na rog pila 30 times 4 or 30 times 5. Sa ato pa, madugangan nag 120 ngadto sa 150 pesos ang usa ka tray. Na kung muhurot mo og 4 ka tray sa usa ka buwan, kay ikaw muka og itlog, imong asawa, unya doon na kay 4 ka mga anak nga mga unay sa itlog. Itlog lang na ha. Simple kayong example. 4 ka tray. Kaniadtong pilay inyong bayad sa usa ka tray karon madugangan nag either 480 or 600 pesos. Dugang na nga makuha gikan sa inyong budget. Itlog lang na. How about sa bugas? Sa mga dilata, sa karne, sa imong plitihan. Ambot, mong pasaka ba sa ilang tuition ang mga eskwelahan, kay mga eskwela maning atong mga bata. So, daghan yun ang pasanunon sa mga mamumuo, mga higala. Daghan kayo ni ang atong antusonon, hinaot nun ta nga makasagubang ta. Apan dili sa ta magtinutong nga kinalang ato yung pugson bitaw ang mga employer nga, oy, pumintuhig yung kog mildos, ha? Pumintuhig yung kog mildos kada adlaw kay kung dili. Unsa man kung dili? Mupahawa ka sa trabaho, aron wa na gidinoong kay gamay. Main lang na naa kay gamay. Di ba kanang mayog na may gamay ng tawhana? Main na lang na doon na kay income nga gamay. Makaingong kang igo-igo lang o kulang kaysa outright nga zero. Nga ma zero man. Padayon tan ining mga editorial pag-isgot mga higala. Kinalang level-headed tan ini kay dili ta magpinutong. Soaring fuel, logistics, and energy costs are threatening the viability of business. Kini nagkataas ko na lagi nga presyo sa gasolina, crudo. Ingon man sa mga galastuhan, niya kurinti pa. Naghulga ni sa mga negosyo kung ganansya pa ba ni sila, tabla-tabla o alkansi na gyud. In several sectors, the weakening of the peso to all-time lows is compounding business woes. Kana pang ni-weaken ang peso. Ang buti pasabot ni anak kay galaan, inflation. Katong ako nang gisgutan kaniadto sa milabay nga mga episodes ning atong tulumanon nga kanang inflation ang buti pasabot ana
magdakag usa ka libo kaniadto sa merkado, daghan kag mapalit. Karon magdakag usa ka libo, hurot lang kalit pero jutay ra kaayo kag nada. Newsline. So ni barato ang imong usa ka libo. Kung kaniadto ang imong usa ka libo, worth gyud og 1,000 pesos, karon worth na lang tingaling 800. Unyag wa ka umintuhe. Wa mo uminto ang imong sweldo, wa mo uminto imong kinitaan for those nga doon ay ilang kaugalingong mga negosyo-negosyong ginagmay. Lisod yun. Kapan unsaon man nga mao man ni karon ang sitwasyon sa kalibutan. Basulo na tos Donald Trump, wa gyapon may tabo. Kay dili na ron panahon sa pagbinasulay. Panahon na ron sa pagpangitag paagi unsaon nga makasugakod ta. Unsaon nga makaantos ta hangtod nga mubalik na sa normal. Hopefully mubalik pa ni sa normal. Ubisag dili na sa level kaniadto apan maminus-minusan ning atong pag-antos tungod nining krisis sa ekonomiya. An economic slowdown can mean downsizing or even business shutdowns. Amo ni. Ipadayon ang editorial. Ang bati kaayo nga ekonomiya makapahinay sa negosyo, tingali makaalkansi na gani sa mga negosyante, magpasabot ni downsizing. Nga tingali og karon 2,000 ang empleyado sa dagko nga mga kompanya, tingali ila na lang himuong 1,500. Noon sa may mahitabo adtong 500 nga mawagtang. Or there is ginagmay usag gatos ka empleyado. Tingali kuhaan nila 20 o 30. Nga sige, umintuhan ako ning 70 pero kining 30, anay trabaho eh. Gamit na lang tag AI. So, dunay mawagtangag trabaho, dunay mawagtangan og source of livelihood. Muna ang buti pasabot. An economic slowdown can mean downsizing or even business shutdowns. Consumption-driven economies such as the Philippines are especially vulnerable to the ruinous impact of stagflation. U.S. President Donald Trump faces the prospect of his own forever war. Kanang siya, bisan pa kunog forever panigubata, agwanta siya. And the world is burdened by the consequences of his mess. Kita nag-antos na paganta sa pag-antos sa iyahang aksyon. Pero iya mang i-justify nga para lagi ito pagluwasad sa tibok kalibutan kitingaling makatigom niya og nuclear weapons ang Iran. Pataka lang nagtira. Nga pilon ka tagtira nga gamay man ta kayo niwa man tayo sa Iran. Pero mo na, ang nuclear war, gikahadlukan sa tanang tao sa kalibutan. Dealing with the economic tsunami rolling across the globe calls for sober responses, whose principal objectives must be keeping businesses viable and preserving jobs. This is important particularly in this country where many politicians have the propensity to push for populist measures to promote themselves when crisis hits. Kana ko nung murabag ka ng tidal wave bitaw sa ekonomiya o krisis ekonomiya, nagkinahanglanig ka ng sober nga response. Kinahanglang limpyo atong hunahuna, dili biased, maayong panghuna-huna, way kalagot, way kaguol, aron accurate ang atong utok nga muna-huna. Unsa gimaayong buhaton. Dili gamiton ang pinutong ug uban pa nga mga abnormal nga mga linuhukan sa tao sigon sa diktar siyang utok. Importante kayo ni labi na din sa atong nasod matud pa niya nining nagsuwat sa editorial.
Importante ni ining atong nasod diin daghan kay mga politiko nga magpapopular. Mulaban kunuhay sa katungod. Mulaban kintahay sa mga kabos. Nako na mga politiko mingon, kamo mga kumpanya la ug ipangayo na sa mga tao, ihatag na. Mildos. Sige, hatag. So, murag, gidapigan niya ang mga mamumuo. Apan sa samang higayon, murag iyang gipatay ang mga negosyante. Labi na Newsline. Ilabi na itong di ka-afford. Already, the crisis has forced thousands of overseas Filipino workers to leave their jobs in the Middle East and return to the Philippines. Many of these returning OFWs are unlikely to find jobs in their own country with the same pay levels they have enjoyed abroad. Daghanan ng uli mga higala nga mga Pilipino gikan sa Lebanon, gikan sa Dubai, gikan sa Qatar, ug uban pang mga nasod nga apektado nining gubat karon dito sa Middle East. Kini mga tawhana kaniadto mo ni ang gitawag og mga bagong bayani kay mga dollar naaman ni sila mga dollar remittance nga ipadadi ni sa Pilipinas sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Mga bayani ni sila tinuod apan napugo sila biya sa ilang trabaho. Dili tungod kay tapulan sila, kun dili tungod kay naniguro sila nga di sila mapagan nining gubat dito. Ni anaron sila sa Pilipinas, wa sila'y trabaho. Kung makakita silang trabaho, dili sad pareha kadak ang sweldo, dili pareha kadak ang income sa ilahang kinitaan dito. So, lisod yun. Naangay problema. Muna nga, let us be sober sa atong paghuna-huna. O lagi ito akong giingon, let us not kill the goose that lays the golden eggs. Nakakay trabaho, nakay sweldo, kuwang-kuwang tingali pangitain laglaing income stream. Ayaw lang yung tuka ng imong kumpanya. Makapaniid kung grabing daghan ng kwarta ng imong kumpanya, la pangayo. Pangayog dugang. Pero kung igo-igo rasad nga makaganan siya jutay, kay kanang negosyante mo ganan siya magina. Ayaw lasad ka ayog piita. Mupadayon nga itong tuluman ng Newsline humani ining mga pahinumdum. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Newsline. Newsline. Alas 8:45 na 15 minutos na lang ang nibilin ng atong programa Newsline. Dini sa ato mga igala, dini sa Sugbo. Niya balita nga ang kagamhanan sa syudad nga karon gidumala o gipanguluhan ni Mayor Nestor Archival muhatag og hinabang sa mga drivers taliwa nining krisis sa ekonomiya. Drivers sa mga di pasaherong sakyanan. Apil na ni Ana ang mga PUJ, mga traditional jeepney. Apilon sa dang modern jeepney. Apilon gani ang mga motor taxi. Kini bang mga taxi nga gigamit sa pagpamasahero. Amot apil baka ang TNVS kadtong Transport National Vehicle Service. Basta kay dunay 35 milyones pesos nga gigahin ang syudad sa Sugbo para ihinabang sa mga driver. Apan, dili kwarta ang madawat sa mga matabangan o mga beneficiaries. Dili kwarta kundi fuel. Gasolina ba o krudo? Pila ka litro gistudyohan pa na nila. Matod pa ni Mayor Archival. Ila paninggi istudyohan o niya ang inclination nila mao nga ipaagi sa barangay. Ang mga barangay captain, apil na mga barangay councilors, mutabang og validate. Tinuod ba gyud nga driver ning nangayo og hinabang? Tingaling magpuyos, nagdaghan kayong gasolina o krudo, niya waday na siya sakyanan. So kinahanglang angay gyud nga makadawat. Hinabang man ni, ayuda man ni ngadto sa mga drivers, kinahanglang driver gyud nga nanginabuhi kada adlaw. Maghakot og pasahero, mo'y hatagan sa hinabang. Na may daghang barangay din sa siyudad sa Sugbo, niya tingali tanang barangay. 80 man to ning barangay sa Cebu City. Dunay trabaho ang mga kapitan. Hapit trabang eleksyon o niya sa Nobyembre 2, nining tuiga kung dili ni mauswag, dili ni ma-postpone. Pagtarong mo diha, kinahanglan nga fair o makiangayon mo sa inyohang pag-evaluate sa mga aplikante nga mga driver kanang gustong mo apply nga makadawat og subsidy. Kay magpihig-pihig gani mo, makabaos gini mga tawhana inig barangay og sangguniang kabataan eleksyon. Pag tinarong taon mo, kamong mga barangay officials, kay kamo, matod pa ni Mayor Archival, kamo mo isuhito diya siya tagsa-tagsa ka mga barangay, kung kanang tawhana, tinuod ba na nga nag-drive, kung tinuod ba na siya nga, dunay sakyanan nga gipadagan, paghakot og pamasahero,
aron ilang ma-determinar sad kung pila ka litro ang ihinabang. Unsa may ihinabang? Gasolina ba? Crudo ba? Of course, kung motorcycle for hire, lisod sa kay crudo mo ihatag. Wa pa may motor gadagan din hinga kuan. Crudo, gasolina man. Pero kanang mga PUJ kasagaran, mga traditional jeepney o modern jeepney kasagaran ni ana mga higala if not all kuan na gina. Diesel fuel na gina. Mas mahal-mahal kaysa gasolina apan mas taas og mileage. Buti pasabot usa ka litro nga gasolina moabot lang that far. Panalitan usa ka litrong gasolina makapadagan lang og kung four-wheeled vehicle makadagan lang nig mga 10 nga 12 kilometros. Ang diesel usa ka litro mas mahal karon kaysa gasolina, kaniadto barato unta na kaysa gasolina apan karon mas mahal. Pero taas og mileage. Kudagan tingaling usa ka litro nga diesel og 20 ka kilometros. Sumona ang balita mga higala may tungod sa City Hall. Hinabang unya tingali ni matud pa ni Mayor Archibald tingali unya ni sa ikaduha o ikatulong semana sa Mayo nga ipanghatag ni kinaa pa sila sa process pag dugang pagtuon ug unsaon gini pagpatuman unya patabangon pa niini ang mga barangay officials kay aron masiguro gyud nga ang angayan nga makadawat sa ayuda mao gyud makadawat dili kadtong mga pretenders. Mga bystander nga way trabaho unya mangayo og kuan ayuda nga krudo o gasolina na ilar po nang ibaligya later on para suyop. So dili na mo itumong sa City Hall nining pag supplemental budget nilag 35 million pesos for assistance sa transportation sector. Laing balita mga higala ang carbon market. Uy, sa carbon market mga higala dunay matod pa sa report ha. Nga atong nabasa. Dunay grupo diha. Newsline. Dunay grupo diha sa carbon nga nangolekta sa mga vendors, sa mga naninda sa carbon og tag 300 pesos ang adlaw. Dool raman ang carbon palihog kunog verify anibe. Ni suway man ta kog contact ni Erwin Gukong. Ang pangulo sa usa sa mga dagkong kapunungan diha, duha man na kadagkong kapunungan sa mga vendor sa carbon kanang Simvedco o CC Cuva. Murag Simvedco ni si Erwin Gukong. So ito ko contact niya pero di na ko siya makontak karon dayon. Maybe later on. Aron mangutanag tinuod ba ni? 300 ang nagbulgar ini si Mayor Archivar Ramansad, no? Mayor nato sa siyudad sa Sugbo. Ningon siya nga dunay nangolekta diha outside sa City Hall nga tag 300 kada adlaw. Kanang 300 pesos kada adlaw. Una ni cite siya example, kung dunay 2,000 ka mga vendors nga muhatag og 300 kada adlaw, that is already 600,000 pesos in one day. Kapinagtunga sa milyon, daghan ng kwarta, no? Ang pamaagi ko noon ini, mga higala, sigon sa balita, awhagon ang mga vendors nga, gamit mo ining karumata na mo, gamit mo ining mga timbangan sa atong grupo, gamit mo ini, Unya bayad mo 300 pesos kada adlaw ani, abang. Pero dili mo gamit ini, wa na mo ipwesto diha. Tinuod ba ni mga vendor sa carbon? Kay gipasusi na ni karon ni Mayor Archival. 600,000 in one day. Ibaw ba magpila na in 1 month? 600,000 times 30 days. That would be 18 million pesos.
Nawa hino ni masuya si Mayor Archival anang kita nga 18 milyones pesos. Kay daghan sa ni kwarta nas Mayor Archival ron, mayor. Mayor na guni. So, wa po ni maglisod og kwarta ang mayor. Wa ni siya masuya apan nganong naamay grupo nga mangolekta diha nga ang unsay makolekta nga buhis unta diha sa karbon adto man padung sa City Hall. Nganong doon na may laing mga tao nga nangwarta karon diha sa mga vendor sa karbon. So mo na punto diha nganong gipasusi, nganong gipaimbestigar ni Mayor Nestor Archival. Dakuha ini kinon 300 pesos kung 2,000 na ang muhatag 2,000 ka vendors. Ako ning gisgutan mga higala tungod kay kining carbon market gawas nga mao ni karaan kaayo. Ug nahimo na ning institusyon ang carbon. Kung ikaw usa ka sugbuanon, abi tay mga post nga di ka taga Sugbo kun wa ka kaila ini. Nya carbon market ang ilahang picture. Natural kung sugbuanon ka nakaadto gitingali ka sa carbon. Kay kanang carbon dili lang taga syudad ang naa diha mangumpra. Anha diha tong mga mag-uuma gikan sa probinsya. Taga Tuburan, taga Argao, taga Sibonga, taga Mualbual, taga Bugo. Mutumod sa carbon sa ilang mga baligyang utanon, mga baligyang mais, kamuti. Naa diha sa carbon gitumod. Ang daghan uyamot nga mga binuhing manok, baboy. Of course, naay mga pigiri nga adto nila ihandos ang ilahang mga buhi sa mga meat shop, mga food canning factories, pero daghan yung kay dihang lapa nga baboy sa carbon. So, kanang carbon dili lang na para sa taga-syudad, para sa mga taga-probinsya ug hapit tanan nga mga lungsod ug component city sa atong probinsya sa Sugbo nanginabuhi sa diha sa carbon. Munang angay nato ng limpyuhon diha, angay nato ng panalipdan nga magpabilin nga existent ang carbon market. Ug mga higala, apikin ako sa panahon usa manamilit na lang ko kung magpasalamat sa inyo nga pag-uban ako nining aton tulumanon. Kini atong programa madungog ninyo Lunes ngadto sa Biyernes ining Newsline. Madungog ninyo 8 to 9 in the morning. Although kini naman ni sa social media, niamanta sa sa Facebook Live ug ingon man sa YouTube any time of the day mahimo ni ninyong matanaw ug mapaminaw, no? Bisag unsang orasa nga makalugar mo. Sumona ang auhag nako nga i-type lang ang Bantay Radio Cebu ug inyong makita, inyong madungog ang nagkalain-laing mga programa. Ang atong quote of the day gikan ni Jack Ma. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Ayaw ko no pag-give up. Ayaw surrender. Lisod rong adlaw. Tingali ugma, mas lisod pa. Apan dunag yo'y panahon sa musunod nga mga ugma nga mupakita na usab ang adlaw ug magmalipayon ka. Ako natong duga nga magmalipayon ka. Higalaan sangan sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Ngon man sa tanan nga mga sakop sa Bantay Radio. Kining inyong alagad, inyong higala sa kahanginan, June Carillo. Salamat sa pagtanaw ug pagpaminaw. Maayong adlaw. Newsline.
Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.